Bawat deboto ng itim na Nazareno ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila nananampalataya. Marami sa kanila ang naniniwalang nagmimilagro ang itim na Nazareno na mahigit 400 taon nang sinasamba sa bansa. Narito ang report. Personal na hiling o milagro. Yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit namamanata ang ilan nating kababayan sa puon ng itim na Nazareno. Sa pahalik na dinagsa ng libo-libo kahapon, hindi alintana ng mga deboto ang init at gutom sa ngalan ng debosyon. Kabilang sa mga matyagang pumila ang pamilya ni Jay Fajardo. May cerebral palsy ang anak niyang si Ashley James, may iniinda namang sakit sa baga ang kanyang lolo. Para gumaling na po siya para mapagsalita na po. Tumatay yung balahibo, yun. Tumayo po yung balahibo niyo. Kasi second time ko pa lang po, ma'am. Sa pagsisimula ng traslasyon kanina, may ilang hindi pa rin naiwasang isama ang kanilang mga supling. Ito ay sa kabila ng paghihikayat ng mga otoridad na huwag magsasama ng bata sa traslasyon. Mga third siguro, third generation. Matagal na rin to, mga 10 taon siguro. Ang grupo namang ito may dalang replika ng itim na Nazareno. Sumasama raw sila sa traslasyon dahil naniniwala silang mapaghimala ang puong Nazareno. Marami po sa nangyayari po sa amin, lalo na po sa mga pamilya po namin na meron pong mga may sakit, may karamdaman po. Pag kami po ay umano po kami kay mahal na po ang Jesus Nazareno. Nagkakaroon po ng himala. Nawawala po talaga ng sakit ang mga mahal namin sa buhay. Papalalakarin? Ay hindi po. Mas lalo po lumalakas ang aming mga pakiramdam. Galing naman sa Caloocan ang grupong ito na naglalakad sa bahagi ng Rizal Avenue. Palata na namin to taon-taon eh. Matagal na rin po. Mga 10 taon na rin, mahigit pa. Iba't ibang mukha, edad at kasarian pero ngayong araw sila'y magkakasama sa ngalan ng kanilang debosyon sa puong Nazareno. Si Mang Ruben, 65 taong gulang, halos inialay na raw ang kanyang buhay sa Nazareno. Magkakasawa ako, magkakaanak. Na hindi naman sana sila maano sa mga karamdaman na malulubha. Saka hindi maano sa mga barkadang mga medyo naliliwas ng landas, ganyan. Pero pinagkaloob niya man sa akin yung Si Aling Corazon naman walang pagod kahit sabay na namamanata at naghahanap buhay. Yung anak ko noon, tinanggihan na yun ng doktor. Sabi niyang doktor, ipasa Diyos na lang namin. Pero naisip ko talaga ang Nazareno. Pati asawa ko, Nazareno din naisip na humiling kami sa kanya. Yung parang nabuhayan siya. Kaya mula noon, talagang debosyon na namin yun sa Nazareno. Si Mang Perfecto hindi lang matibay na panalangin kundi kakaibang kasuotan din ng alay para sa Nazareno. Lahat ng tao po, dapat manampalataya, hindi lang tuwing Nazareno, tuwing piyesta. Araw-araw po, kahit po nasa loob tayo ng bahay, pwede tayo mananampalataya, humingi na itong kapatawaran sa Kanya. Iba-iba man ang pinanggagalingan ng mga deboto, lahat sila may iisang pinanghahawakan. At yan ay ang malalim na pananampalataya sa puon ng itim na Nazareno. Paalala naman ng simbahan, anumang panalangin o nais ipagpasalamat ng mga deboto sa Nazareno, dapat huwag kalimutang isabuhay ang mga aral at kabutihang ipinamalas ng Panginoon. 22 oras ang inabot ng traslasyon ng itim na puong Nazareno noong 2012. Pinakamahabang prosesyon na naitala ng GMA News Research simula noong 2004. Sa tala ng Manila Police District, 8 milyon ang mga nakiisa sa traslasyon sa taong yon. Mas mahigpit na seguridad din ang naipatupad noon sa gitna ng mga banta ng terorismo. Noong nakaraang taon,